Eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper, Nicole Yala! Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Magandang morning, Luzon, Visayas at Mindanao, Metro and Mega Manila. It's a Feel Good Friday! You look so virgin today, partner, ha? Masyadong makikipot ang mga butas. Parang masikip. Oo, hindi, lilit ang butas ang damit mo eh. Ang daming butas at makikipot siya, mga kaibigan. Parang ang masisikip niya. Lahat ng butas sa katawan ko, masikip. Lahat po ng butas, makipot. Oo, high-tech na kasi ngayon eh. Dati yung pores mo, open na open. Oo, tapos ngayon, closed na sila. Makikipot na sila. Naalala ko tuloy nung bumisita dito sa Love Radio during our meeting, yung mga naging winners natin ng Aliwan Fiesta, Rina ng Aliwan, tapos yung Aliwan Fiesta Digital Queen. So, picture dito po sa booth namin. Hindi naman po kami babaho, pero dalang bango po nila. Parang feeling namin ang baho namin. Tapos eto na, picture, ganyan. Tapos sabi, tatlong beautiful ladies yan, tatlo yun sila partner, diba? Sabi, waki, ganon. Tinignan ko talaga kung paano sila mag-waki partner. Ang kipot ng waki nila. Yung ibang-iba sa waki natin. Oo, kasi ako sa ginawa nila. Correct, ako partner, mapout ng bongga o kaya labas ng dila. Oo, nga, ganyan, labas ng dila. Tululaway. Ganun yung kanila, ang liit lang. Yung may dila nga, pero ang liit lang. Parang ganun. Tapos ang ganda pa rin. Ang ganda pa rin. Kasi nung ako yung gumawa, partner, nung naglabas ng konting dila, abnormal yung akin. Parang may sakit, di ba? Yung kanila parang ang cute, di ba? Ba't ganun? May binabagayan talaga wala yung waki. Talaga. Hindi bagay sa kanila, bagay sa atin. Kaya nga waki eh. True. Hindi sila sumunod. Wag na nga sila mag-waki. Biglang uminit ang ulo. Kasi kita ko yun. Hindi pa sunurin eh. Sabi nga ng photographer, waki. Nag-waki sila pero yun na talaga yung waki nila, partner. Ay, yung sa atin talang ganap na ganap yung atin. Waking-waki talaga atin eh. Wak yung atin eh. Yung kanila promise ang liit. Tapos trinay ko nga gayahin. Sabi ko ang kay Lala Bandera. Sabi ko ganito lang yung waki nila oh. Parang may maliit ang di lang lumabas. Ganun. Sabi ko nung ako parang may sakit yung akin. Sa kanila cute eh. Hindi bagay ganun sa kanila, talaga. Mas bagay sa atin. Yun na lang ang isipin mo, partner. Okay, fine. Tayo ang sumusunod. Tayo talaga ang tunay na sumusunod. Pag sinabing beautiful eyes, yan, di ba? Yun yung hindi natin magagawa. Oo, kasi sila talaga yun. Tantalizing yung kanila. Tantalizing. Sige nga, sabol nga. Beautiful eyes. Ay, parang may sakit pa rin yung akin. Mukha na puwing. Bakit ganun? Parang may bumato. Nakaka-lurk eh. Mga sinasapian, gano'n. Ay nako, good morning po sa lahat ng mga kabisya nating mataas ang energy ngayon. Good ang mood kasi syempre naman it's a Friday today. Yes, diba? Nakaka-excite kaya weekend. Oo naman, sabi nga, 'di ba, pasasaan pat natatapos din ang lahat ng mga bagay-bagay. Akala mo nung Lunes parang hindi mo kakayanin ang mga eksena for the whole week kasi masyado maraming gagawin, tatapusin, deadlines and all. O hindi ba't okay ka naman ngayon? Medyo haggard ka kasi ang dami mong tinapos pero buhay ka pa rin ngayong Friday na ito, di ba? Ganun naman talaga ang buhay, di ba? Wag mong iisipin ng buo kasi, di ba yung bawat linggo, wag mong isipin ng buo. Mas-stress ka talaga, mapapagod ka agad, hindi mo pa man ginagawa, pagod ka na. Correct. Pero diba? pag iisipin mo, isa-isa lang. One day at a time. Hinay-hinay, step by step, little by little. Correct. Matatapos mo rin lahat. At saka lagi po nating tatandaan minsan na dasal tayo ng dasal sa mga bagay na gusto natin, hindi binibigay. Pero wag ka ring makakalimot na may mga bagay din naman binibigay sa atin kahit hindi natin dinadasal. Diba? Yung parang nagugulat tayo may ganitong pasurpresa, magugulat tayo may ganitong blessing, ganun. Correct. Di ba lagi nga sinasabi ng tabalan, kailangan talaga marunong kang maka-appreciate.
Appreciation is key. Naalala ko lang tuloy yung topic kahapon, partner, tungkol sa nanay na nagre-reklamo tungkol sa anak niyang apakaingay, parang feeling niya. Yung totoo, sino to? Ako din. Sabi ko nga sa'yo, kayang pakuluin ng anak ko yung dugo ko in 3 seconds eh. May mga tumalo nga sa akin sa comment section. Aba? 2 seconds lang doon yung kanila, tsaka 1 second. Yung parang dati ka naman tao, kapag ka nag-init yung ulo sa mga anak mo, nagiging dragon ka. Ano ba yun? Nagiging monster ka talaga, no? Ako naniniwala nga din ako na kahit sobrang haba ng pasensya mo, pagdating sa Junakis, di ba? Oo, mapuputol din yung pasensyang yun eh. Iiksi rin yung PC mo. Ako na-experience ko din yun eh. Pero hindi naman. Naumiksi ang PC. Paano yun? Paano kay Chuper yun? Parang di ko nakitang parang nainis. Kinain ko yung dila ako sobrang inis. Para wala akong masabing hindi maganda. Okay. Very Chuper na. May sapak yung paraan. May sapak yung paraan. Ganun. Bakit nainis? Yung mami nakausap mo? Hindi, yung kahapon, yung nag-message lang sa atin, naiinis siya kasi parang feeling niya magkaka-mental breakdown na siya kakaalaga sa mga maliliit na mga anak. Kasi magkakasunod yung mga anak niya eh. Isang 1, isang 4, tsaka isang 6. Ganun. Pero tama lang ako, para sa akin, tama lang naman din yung yung kanilang age gap. As an expert on family relationships. Sa tingin ko tama lang ang age gap nila. Hindi, pero bilang nating nagtatrabaho sa organisasyon ng family planning. Yan, 'di ba? Bilang dating nagsisensus, yan. Naikumpara ko po, yan. Na yung age gap po ng mga anak po ninyo ay maayos naman. Kumpara dun sa mga ibang kaiire pa lang, 'di ba? Nabuntis na agad, 'di ba? 'Di ba? Pero imagine, partner, yung ganong ages sa loob ng household. Talagang talaga 'yan. Magulo talaga 'yan. Pero katulad nga ng lagi nating sinasabi, minsan lang po sila bata. Saglit lang talaga sila bata. Oo. Paano mo pinapacify yung sarili mo? Kapag ka Huwag kang magagalit. Bawal ma-high blood sa mga anak. Paano mo ginagawa? Hindi, ako, partner, iniisip ko na lang din na minsan lang naman sila ganyan. Okay. Oo, dadating din yung panahon mas lalala sila. So, I-appreciate ko na habang ganyan pa lang. Di ba may nagsabi nga sa'yo? Alam mong kausap talaga. Sabi niya di ba sabi niya, brace yourself. Brace yourself for impact. Yan. Pagdating ng high school, di ba? Pag naging teenager sila, daw. Oo. mas malala daw, sabi nila. Yung mga nanay na may ganun ng anak na hinahandle ngayon. Oo. Ang sabi naman ng mga older na yung mga kids nila yan, yung nagsasabing brace yourself for impact, ang sinasabi naman daw nila, wag daw nating damdamin ang lahat ng sinasabi ng mga anak natin. Kasi kung araw-araw dadamdamin natin yung lahat ng sinasabi nila, ay nako, mamamatay ka in 3, 2, 1, di ba? Mahagard ka in 3, 2, 1. Kumbaga parang piliin mo lang din yung mga bagay na sa tingin mo dapat maapektuhan ka. Hindi yung lahat ng sabi niya. Kasi especially the kids nowadays, they speak their minds or napapanood kasi nila na ganun magsalita yung mga influences nila taga-ibang bansa, di ba? So medyo kulang sa paggalang, di ba? May mga ganun eh. So maaaring ganun lang sila magsalita kasi ganun yung napapanood nila o napapakinggan nila. Pero it doesn't really mean na gusto ka na nila talagang saktan, 'di ba? Mga ganun. So yun din yung advice na hindi lahat dapat ika-hurt mo or ika-haggard mo, 'di ba? Kung intindihin mo yung yung bakit ganun magsalita yung anak mo, bakit ganun yung behavior niya. 'Di ba? Pag sa tingin mong mali din gawa ka ng corrective actions. Yes. Pag wala, wag na parang kumbaga ganun kasi yung environment nila. Correct. Tapos meron nga ako napanood minsan na it's so true na bakit kapag halimbawa yung anak natin kunyari nakatabig ng ng baso ng milk or baso ng juice, nabasag, natapon yung juice, natapon yung milk, nabasag yung baso. Yung yung galit natin parang 30 times 6,788 level. Ganon. Pero kapag ang kaibigan daw natin ang nakabasag, nakatabig, okay lang. Bisan nga dead man lang Happy birthday! Diba? Totoo, diba? Sisigaw lahat. Di naman kaya, hala, nahulog yung bata. Diba? Ganon. Tapos pagtatawanan. Diba? Correct. Pero kapag anak mo na hindi naman talaga niya sinadya and sadyang yung hands ng anak mo are just little. Yes. They are still clumsy. Hindi sila makagrip ng maayos. Tsaka pa sila? Maliliit. Tsaka nangyayari naman talaga yan. Yung kaibigan mo nga 44, nakakatabig pa diba? So what more yung 4 years old? So
dun sa napanood kong yun nga yung kaibigan, bakit ganun? Pag kaibigan mo, okay lang. Pero pag sarili mong anak, hindi okay. Totoo. Diba? Galit na galit ka. Pero diba? yung kaibigan mo, anong sinabi? Happy birthday! Diba? Sabi mo, partner, happy birthday! O kaya, nilinisin ng kaibigan mo, hindi, ako na. Ay, babayaran ko. Hindi, wag na. Okay lang yan. Diba? Pero pag anak mo, galit na galit ka. Alam mo ba kung magkano yung Diyos? Yeah. Diba? Grabe, pagtatrabaho ko para sa gatas, tinatapon mo lang. Ang dami mong nang sinabi. Diba? Pag-ilig ko, kasalanan talaga ng nanay ito. Oo. Kasi may ganun tayo minsan. So let's be kinder to them. Tama, intindihin yung behavior. Oo, correct. Hindi pag kailangan may itama ka agad. Correct. Pero pagka hindi, alimbawa yung tantrum sa mga nababasa ko at napapakinggan ko sa ibang mga tao na eksperto na, hindi kasi nila ma-express ng maigi yung kanilang feelings eh. Wala pa silang, hindi pa nila maisulat, hindi pa sila makapagdrama-drama sa mga captions sa Twitter or sa Facebook or whatever, di ba? So the only way para ma-express nila yung anger nila or galit nila or frustration nila, nagtatantrum sila. Di ba? Medyo mahirap nga lang talaga, lalo ang daming tao. Madali kasi mag-control ng tantrums or deadmay ng tantrums or wag pansinin or i-manage kapag kayo-kayo lang. Pero kapag halimbawa nasa gitna ng airplane, alam mo yon, yung lahat ng tao tulog, tapos wala ka naman pwedeng pababain dun sa eroplano hanggat hindi, di ba? Nakaka-stress. Pero it happens talaga. Ano yung extreme na na-experience mo, na galit ka, at ano yung tendencies mo nun? Anong humawa ka ba ng pamalo? Kumuha ka ng tinidor? Sa sobrang galit mo. Kumuha ako ng kalaykay, partner. Tapos gumawa ng garden. Oo, correct. Kumuha ako ng kalaykay, partner. Tapos nag-ano ako ng garden. Nagtanim ako ng mga halaman. Nung nahimasmasan na ako, saka ko siya binalikan. By that time, nakalma na din siya. Diba? Maganda yun. Diba? May mga i-divert mo yung, correct, yung galit mo sa ibang bagay na mas makabuluhan. Hihinga ka ng malalim kasi kapag parang 'di ba, sabi daw nila kapag may umaaway sa'yo tapos pinatulan mo, ikaw daw yung mas talo kasi pinatulan mo, 'di ba? So parang ganoon din sa mga bata, 'di ba? Alam mo na nga hindi na niya maintindihan at mai-express yung nararamdaman niyo, tataasan mo pa yung level ng galit mo. So the best thing to do, kumuha ng kalaykay, mag-garden. Kumuha ng itlog, ng flour at gumawa ng pulburon, 'di ba? Diba? Kasi flour. Flour daw kasi yun. Kasi nung sinabi kong flour, kinorek talaga ako ng anak ko. Flour? Sabi niya, flour, mom. Okay. Sabi ko, alam ko flower. Bubuka ang bulaklak. Ayun ang pagkakain din namin, flower yung pulburon. Diba? Flower. Flower daw yun. Sa bagay, sabi ng anak ko, diba? Flower. Gusto naming R. R. To R? Hindi diba? na mo tama nga naman. So sabi niya, flower. So simula di flower na ako, di ba? Kung hindi nyo maintindihan matatanda, problema nyo yan. Parang nila yung feng shui lang yan. Di ba? Ganon. So yung ganong klaseng level. And speaking of yung mga ganyan na lagi dapat nating iisipin na saglit lang sila bata. Meron ako na nabasa minsan na ang cute ng mga information that we get sometimes from animals. Di ba sinasabi mo yan, partner, na talagang nakakatuwa yung how amazing animals are made or yung instinct nila, 'di ba? Sabi mo nga yung pusit, paano nila inaalagaan yung mga anak nila? Pinapamigay nila sa iba para alagaan. Hindi yun, iba naman yan Si Aling Pusit naman yan. Si Aling Pusit naman niya kinikwento. Ay, ano ba? Hindi yan yun. Okay. Nalilito ako. Yung tunay na pusit. Pusit ba yun yung isda? Ano ba yung sinabi mo? Pusit. Yung pusit. Din yung isda. Totoo. Yung mga anak nila, nasa ilalim lang ng mga tentacles nila. Pag may danger. Yes. At hindi sila umaalis doon hanggang nagtitiis na ng gutom yung nanay nila. Diba? Wag lang malagay, maput at rest yung mga baby squid nila. Ganon din yung ibang mga isda. Kakainin nila yung mga, pag may danger, kakainin nila. Pero hindi nila kakainin talaga. Papasok lahat sa bibig. To protect. Yes. Diba? To protect yung kanilang offspring. Yung mga manok, di ba pag, kunyari masama ang panahon, kapag umuulan, di ba sumisilong yung mga sisiw nila sa ilalim ng tiyan ng nanay, tapos parang nililimliman niya. Wag lang malamigan yung mga anak niya. Ganon, may parental instinct yung kahit mga hayop. Yan, di ba? So ito naman ang isa kong napag-alaman. Bilang nakaping tayo
today. Alam mo yung flamingo, 'di ba? Ang flamingo ay kulay pink, 'di ba? Pag nakita mo, super super cute ng flamingo, napakaganda. Pink Panther, ganun din. Yan, Peppa Pig. Basta lahat ng pink. Pero flamingo muna tayo for today. Okay. So, ang flamingo pala, partner, when they are raising their kids, they lose their pinkness. Kasi sa sobrang haggard nila, sa sobrang hirap nung pag-raise ng kanilang mga jugets, nawawala yung kanilang pagiging pink. But saan napupunta daw? Nawawala. Siguro part of stress. Parang ganun. Yung pagkakagawa ng katawan nila na pag nasistress sila, nahaggard sila sa pag-raise ng mga kanilang maliliit na mga flamings. Hindi ko alam kung ano tawag ng maliit na flamingo Flamings, di ba? Flaminglet. Flaminglets, yan. Yun, so yung mga flaminglets, gano'n. Yung pauso talaga tayo, naniniwala naman yung iba. So, nawawala yung kanilang pink color. But as the flamingo, yung mga maliliit, slowly becomes independent. They slowly also get their pinkness back. So wala lang, isang magandang reminder para sa lahat ng mga mothers and fathers, lahat ng mga parents, lahat ng mga guardians, 'di ba? Na parang feeling nyo nawawala na yung glow and pagiging pink ninyo like a flamingo. Babalik din naman yung pagiging pink na 'yan, 'di ba? So for now, ganun talaga, it's part of mo yan ginusto mo yan 'di ba? Saka pinagdesisyonan mo yan and it is a responsibility. But you will grow your pink back. Don't you worry. Diba yung sinasabi nga natin, ay okay, sige, mami siya. Diba? Ang sinasabi lang natin, ay muli ako po si Nicole Ayala. At ako naman si Cambio King Chris Chuper. Na nagpapaalala, una magdasal ka para mabuhay ka, pangalawa mag-toothbrush ka para mabuhay na maliba. Yun! Ang ganda namang nun. 'Di ba? Ang cute na ngayon ko lang kasi yung squid, yung mga isda, yung manok, yung dog, yung cats, kung paano sila mag-protect, 'di ba, ng kanilang offspring or yung kanilang mga anak. Rinig na natin yan at one point in our lives. Ako ngayon ko lang narinig na yung flamingo pala loses its pink color when it's raising its kids, its children. Diba? Ganun. So ibig sabihin, parang in the same way na sometimes nawawala yung glow, nahahagard po tayo, but we'll grow that pink back. Pero namnamin din natin yung wala tayong kulay. Alam mo yon? Kasi saglit lang din naman talaga yon. Correct. Kumbaga temporarily yung pinkness mo nakuha ng mga anak mo muna. And that's diba? It's a sign of being selfless. Yes, sign of motherhood. You as a parent. Ganun, binigay muna natin panandalian sa taong nangangailangan o sa, di ba, nilalang o creature na nangangailangan at nanggaling yun sa'yo. You should be proud of it. So, pwede mong tingnan sa ganung aspeto. Tama. Yun yung sinasabi natin, sa halip na mainis ka, sa halip na malungkot ka, ay ano ba yan, nawala yung freshness ko. Di ba? Pag binago mo yung mindset mo, nawala yung freshness mo, pero napunta yung freshness na yun sa isang bagong nilalang. Correct. Diba? Tingnan mo yung baby fresh na fresh ang tingnan. At nakakagalak yun because sa yun ang galing yun Tama. Ano mo yun Actually, it's your glory and it's your victory. Yes. Dugo, pawis, balun-balunan mo yun, diba? Yun yung sinasabi natin. Pwedeng ganun. Pwede mong tingnan sa ganung angulo. It's a matter of changing your perspective or it's a matter of seeing things differently. Yes. Na parang, diba, halimbawa, yung mga anak natin na inis tayo, sobrang galit na galit tayo. Makalat. Ang ingay. Yes, if you change your perspective and see things in different ways, makalat ang bahay namin kasi masigla ang mga anak ko. Diba? Maingay ang bahay namin kasi, diba, in good health ang mga anak ko. Tama. Tatahimik at mawawala ang kalat ng bahay na to kapag may sakit ang mga anak ko. Correct. At saka pag tumanda na sila, tapos ibig sabihin wala na sila. Correct. May mga sarili na silang mga pamilya, diba? Or may sarili na silang mga buhay, diba? Yung ganun. Correct. So, pwedeng mindset lang din talaga. Be thankful, 'di ba, may mga anak tayong magugulo sa bahay. Yes. Kasi iba yung energy pag magulo yung yung pag maingay yung bahay. Correct. Tapos pag nawala sila, kunyari pumasok silang lahat sa school, 'di ba, maninibago ka, oh my God, ang tahimik ng bahay. Tama, totoo. Parang na-miss mo bigla, 'di ba? Oo, nakakalungkot bigla. Pag dumating naman sila, ano ba yan, nangingin na naman. Pero masaya kasi yung moment na yun na nandiyan sila at nag-iingay. Yes. Diba? Tsaka ang bilis lang talaga, promise. Ang bilis lang talaga, 'di ba? Yun nga yung sinasabi ng mga tambalanisa natin sa FB Memories. Ipapakita pa yung kung paanong ang liit-liit pa, 'di ba? Tapos ngayon
college na, Totoo, o kaya no? high school na. Nakakalungkot yun. Nakaka-emo lagi yun eh. Pag nakita mo yung yung before and after na picture. 5 years back, di ba? 10 years back. Paano pa kaya pag nakita mo college na yung anak mo tapos nakita mo baby pictures niya? Pictures diba? na from di ba? From before. Nakakaiyak yun, nakaka-emo yun. Yes. Wag na tayo mag-emo. Mag-ano na lang tayo, mag-announce na lang tayo, partner, na pwede kang magkaroon ng chance na bonding with your kids. Yes. Yan, 'di ba? Maganda mag-bonding with kids. Oo, with your children, 'di ba? Ang saya kaya noon yung pa-party ka o kaya pupunta ka ng Star City, yan. O kaya pupunta ka sa Rakrakan Festival. Punta ka ng Rakrakan Festival kasama yung mga kids mo. So, ang Rakrakan Festival po mga kabisyo ay magaganap on June 10 to 11, 2023. It's 2 days of peace, love, and music. Saan ba ito magaganap, partner? Sa Clark Global City, Pampanga. Ayun, next weekend na po yan mga kabisyo. Talagang may camping, may carnival, 100 plus artists, merong rap battle, may wrestling, may skating, and maraming ganap. Yan, diba? Masaya naman ito, no? Masaya talaga. Siksik-ligliga tumaapaw sa kasiyahan. At napakaganda yung caption nila, partner, 2 days of peace, love, and music. Correct, diba? Isipin mo, ganyan yung may experience mo kapag umattend ka ng gathering na ito or ng event na ito. So good for the whole family ito. Lalo na siguro kung teenager yung mga anak mo. Diba? No? Relate. Mag-e-enjoy sila dyan. Relate sila sa tugtugan at sa music. Kaya para sa lahat ng mga tambalanista natin, mamimigay po kami ng tickets mamaya. Yan. Mamaya sa ating pangalawang tambalan. Pangalawang tambalan. Yun. Anong gagawin nila? Sasayaw ba sila? Hindi, pwede na pala silang mag-send sa ating tambalan Facebook page. Magpa-bring me tayo. Ano ba? Sige. Ayan. Sino ang makapagdadala ng ano ba? Ikaw, partner? Ng eyeball. Eyeball? Totoo ba? Totoo ba yan? Bibili sa tindahan, hanap kayo dyan. Ang effort, yung candy, yung bubblegum na eyeball. Nakakalurky, diba? Para para mamaya announce na lang natin kung sino yung mga makakakuha ng tickets. Dahil ito ay rakrakan. Ano bang musical instrument meron sa bahay nyo? Yan. Kahit pa picture lang kayo, hawak yung picture kayo. Ibatingting kayo dyan. Correct. Triangulo. Kutsara, tinidor. O sabay yung triangle. Triangulo, piccolo, quitis, iba na pala. Kung ano man ang musical instrument na meron kayo, post lang po kayo together with that musical instrument. Tapos, isend nyo lang po via Messenger sa Tambalan Facebook page. Tapos mamaya, mamimili po kami ng winner at announce po namin sa susunod na Facebook Live. Uy, so i-comment nyo na musical instrument. Yes. Kahit ano sa tingin nyo dyan, pwede. Kutsara, tinidor, pasok sa amin yan. Kasi ginagamit natin yan kapag nangangaroling tayo. Pwede din. Kutsara, tinidor. Hindi, wag na kutsara, tinidor. So, dapat musical instrument po talaga. With chance ba? Pwede din. Musical instrument talaga na na talagang yung traditional. Yung mga trad. Wag yung mga DIY. Yung talagang tunay na musical instrument. Sige, violin. At hindi naman kailangan pwedeng pambata. O kung may tambol na pambata dyan, musical instrument din naman yan. Diba? Xylophone. Yung mga laro ng mga bata. Yes. Ganun lang kasimple at ganun lang kadali. Piano. Yan, 'di ba? Piano na yung maliit. Hindi yung sa yung sa tawag doon sa pencil case. Pwede na yung tatanggapin namin as a musical instrument din 'yan. Ayan, ganon. Pero siguraduhin nyo lang po na kung kayo po ay sasali, kayo po ay may capability na or may time din na pumunta ng Clark. Kasi sa Clark po ito magaganap. Tama. Yun. Although, yung pamasahe doon, di namin sagot. Hindi, pero merong partner merong mga free ride. Merong mga free rides. Ayan. Merong mga free point-to-point or P2P bus transpo from Manila to Clark and Clark to Manila. Para doon sa mga bibili din ng tickets. So may mga yan. May mga ganyang eksena. Hindi rin may hirapan, no? Oo. Basta interested kayo, fan kayo ng concert. Tsaka ang ganda nito 100 plus artists. Grabe, no? Nandiyan ang Dilaw. Oo nga. Mga Guinness na natin. Uhaw. Ganun.
O yan ha, mamaya announce po namin. O basta send nyo na lang po via messenger sa ating tambalan na Facebook. Yay! O yung announcement, mamaya, tabayanan nyo po yan. Abangan. Tambalan. Yung musical instrument, dapat hawak nyo or kasama katabi kayo ha. Oo, hindi yung nag-picture kayo, correct, na-google, tapos Okay, shoutout tayo bago tayo umexit. Si Joan Bantugan Maluto says, relate Nicole Ayala, ang bis nila lumaki, lahat ng junakis ko nasa 20s na, ang hirap ng ayain mag-mall. Yan. Shoutout daw kay Prince, Jassy, Jarrell, and Jerriel. Always watching from Canada. Yahoo! Randy Balaguer! Hi, nakatutok Randy! sa atin! Salamat! The design is very good parenting. Tambalan's the best. Ay, grabe naman. Yan, kung naghahanap kayo ng wedding host, nako, Randy Balaguer. Yes! Is one of the best. Tapos... Sino pa? Chicks daw ang tawag sa baby flamingo. Chicks, okay. Oh, may chicks ka ba dyan? May chicks ka pa. Ako, pag nadinig ng mga misis niyan, mahilig ka pala sa chicks ha. Hanggang ngayon, tanda-tanda mo na. Sure is nagpapa-shoutout from NYC. Thank you. Sherry Ramos Wolf, hello Tambalan from SF. Hello, Nicole and Chris. Mention naman my name, Violet Sardin, watching from Nagoya, Japan. Nakakatuwa yung wait lang to si si EJ Marcelo Ano daw? Sabi niya, as an innocent, naive, and virginal woman tayo today. As a striking contrast sa sultry and dark image kagabi. May hawak pang red horse. May hawak pang red horse. Oh, pak, red horse. Grabe, nakasubaybay talaga lagi to si EJ Marcelo. Alam niyo yung mga haganapan ng tambalan. Red horse. Oh, may hawak pang red horse. Yan po talaga ang tunay. Iba nagagawa talaga ng color, no? Naiiba yung aura mo because of colors. Yung iba gustong-gusto white, yung iba black ka. Ako hindi, yung iba makulay. Totoo nga naman, iba yung aura pag yung tinan mo, hindi naman bago sa iyo na magsuot ng pink, pero iba yung aura mo pag nakasuot ka ng pink compared last night. Ng light pink. Nakakatawa tong yan, yung nag-message siya sa akin kagabi. Alam ko, to Sabi niya, hi Nicole, I hope you remember me. Si Miss Joy Nicolas Castro. So sabi niya, I would like to share with you a funny story. Kanina, topic nyo ni Chuper, which was yesterday, yung about K-drama or series binging. I was driving and my daughter was at the back on the way to school. Then tonight, we are to eat out when we talked about dramas in life. Sabi ng daughter ko, my daughter said, according to the radio host, dramas are waste of time and you will not finish your job. You will not sleep well and you will have eye bags. Yun yung mga sinabi natin kahapon. Hindi namin sinabing waste of time. You will not, hindi. Wala naman din sinabing Hindi, opinion niya na yun, partner, yung waste of time. Pero sinabi natin, hindi matatapos yung trabaho, hindi makakatulog ng maigi at magkakaroon ng eye bags. Ganun. Yun, sabi niya, I asked her, where did you learn that? And she said, on the radio DJ who laughs a lot like you, mommy. The one who is saying magandang-maganda, so many magandang umaga. Sabi niya, kids are also listening. Yay. She's 8 years old and she understands your language. Kaya sabihan mo si Chuper, wholesome lang dapat. Ang dami matututunan sa inyo ng mga bata. Uy, wholesome kaya ako. Kalokohan man o matino. Ganyan. Wholesome naman ako lagi, Yan. Ang galing, no? Nai-report ng anak doon sa nanay. Cute, no? Yung akala mo hindi siya nakikinig, pero nakikinig pala. Ganun yung mga kids. Sobra silang parang sponge, diba? Na-absorb nila. Totoo. Lahat.
Masarap silang turuan kasi mabilis silang mag-absorb. Pero make sure dapat yung lahat ng input, maayos. Nakapamalo ka na ba ng anak? Oo naman. Anong pinampalo mo? Kalaykay. Kalaykay pa rin. Gamit na gamit, gamit na gamit yung kalaykay, pang-garden. Oo. Sabi daw nila kung mamamalo ka ng anak, dapat daw wag kamay. Paa. Siko. Alakas, Wag kamay mo, kamay ng iba. Oo, kamay ng iba yung mas malaki. Sabi daw nila wag kamay kasi parang kamay yung hands are supposed to be used or to be remembered as parang for touch and for loving. Used for comfort. Oo, parang ganon. So, wag nating gamitin yung same instrument yan. Para naman sa pamamalo. Sa pamamalo. Oo naman, nakapamalo na ako ng bata. Una ka pa nampal lang nga dati yan. Ibang bata. Inaway. Pag-uwi ng bata. Yung kakilala kong bata, batang isip, di ba? Sinampal ko talaga. Charot! Laro niyang bata dati, nakipagsampalan si Nicole yan Batang kalye. Charot lang to yun. Wag nating may mga magulang talaga na mamalo. Pero wag nating magawing habit yung manakit. Ako nakapamalo na din ako. Pero ngayon na nakuha ko na yung medyo tatakutin mo lang. Yung paghawak ko pala ng tsinelas. Alam na. Natatakot na yung anak ko nagigigil ako. Pero hanggang ganun lang. Hindi naman na. Daddy! Yung sa akin parang Daddy! Hawak ko pala yung tsinelas. Diba? Yung sa akin extreme level na kasi kaya napalo. Dati nakapamalo. Pero naramdaman mo, parang natutunan mo na na wag naman. Kawawa naman. Yan. Minsan nga kahit yung konting puwersa lang, yung dahil nanggigil ka na, ginanon mo. Nakaka-guilty, nakakakonsensya. Okay. O siya, 9:00 na ulit. Nakahang tayo. Ewan ko, nakahang ba? But thank you. Salamat. O hindi ako nangungulangot, tawag yan nangangamot lang. Wala stika, Christopher, nangungulangot ka pa. Lang yan. Pero pag Friday, mahaba na. Tinitrim ko yan pag Monday. Bigote, buhok sa ilong, patilya, kilay, balbas. Pag Friday, tumutubo na sila. Kaganoon ako ng ganun. Lumalabas na siya. Kumakati na siya. Lumalabas na siya pa konti-konti. Hindi naman nangungulangot, binubunot ko yung buhok sa ilong. Mamaya pakita ko sa inyo. Kung gaano nakahaba. Ito may puti pa, Partner! Kaya Makati may matandang buhok sa ilong. Hindi na ako tumitingin. Yung baboy-baboy talaga. Talagang sa live. Ugaling kanal talaga. Oo, asal kanal May papolo-polo ka pa, ugaling kanal ka. Kanal ka naman. Siya, exit na nga tayo. Salamat mga tambalanista. See you later. Bye. Bye. Love Radio. Let's get it on. Time to roll down the top 10 hottest hits of the week. Back-to-back hits on a full throttle ride. Welcome to Love